Naharap sa reklamo murder ang isang lalaki dahil sa pananaksak sa kanyang kapitbahay sa Taytay, Rizal. Paliwanag na suspect, self-defense ang nangyari dahil sa anyay pambubuli sa kanya ng biktima. Pumalag dyan ang live-in partner ng biktima. Live mula sa Taytay, Rizal, may unang balita si EJ Gomez. EJ. Igan, nakaburol ngayon ang isang 30 anyos na lalaki rito sa Taytay, Rizal matapos siyang pagsasaksakin umano ng kanyang kapitbahay. Ang motibo, pambubuli raw ng biktima sa sospek. Nakikilami ngayon kung pinagbalamayan. Wawa naman si Papa. Wawa naman si Mama. Hindi na babalik. Patay ang 30 anyos na lalaki sa Taytay, Rizal matapos saksakin umano ng kanyang kapitbahay noong Martes. Sa investigasyon ng pulisya, pambubuli umano ng biktima sa sospek ang ugat ng krimen. They live in the same compound. At dahil sa pambubuli nitong allegedly, yung tong biktima, ay one day, on that day, the suspect invited the victim. Na pag-usapan nila yung kanilang alitan. But unexpectedly, ay bumunot siya ng ice pick at yun nga, pinagtatagaan nito itong biktima. Nagtamo ng mga saksak sa iba't ibang parte ng katawan ng biktima. Sinubukan siyang itakbo sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Tumakas at nagtaguro ang sospek matapos ang insidente. Sa follow-up operation ng Taytay Police, naaresto ang 23 anyos na sospek na si alias Joe. Na-recover sa kanyang ice pick na ginamit sa pananaksak. Gayon din ang isa pang patalim. Parang naplano na itong pangyayari. May plano dahil may patalim na siyang dala-dala. Tsaka yung manner, no? Daming saksak. Paliwanag naman ng sospek, self-defense ang nangyari. Pinag-awayan daw nila ang kulang na perang pambayad niya sa biktima. Bali parang self-defense lang po yung ginawa ko, ma'am, kasi nakapatong lang po sa may ko po yung cabinet ko po yung ice pick nun. Natulak niya po ako sa kwarto ko, ma'am, kasi sabi niya po 70 lang yung pera. Sa drugs po yun, ma'am. Nakatatanggap din daw siya umano ng mga pagbabanta at nagawa lang niyang maghiganti sa biktima. Naipon na po kasi lahat ng galit ko sa kanya, ma'am. Kaya po, yun lang po yung naging pagkakataon ko po, ma'am, para mailabas po lahat. Kinilala ang biktima na si Junjun Latoza, isang construction worker. Itinanggi naman ng live-in partner ng biktima ang paratang na pambubuli. Sabi pa niya, 2 beses nang sinaktan noon ng sospek ang biktima. Naawat ko pa siya. Inambahan niya ng kutsilyo. Yung pangalawa po, ayan, yung suntok niya. Ito yung pangatlo. Hindi lang bubuli. Pinatay mo lang siya ng ganun-ganun, wala kang konsensya. Igan ang biktima nakatakdang ilibing sa susunod na linggo. Sa custodial facility naman nitong Taytay Municipal Police Station nakadetain ang sospek na mahaharap sa kasong murder. At yan ang unang balita mula rito sa Taytay, Rizal. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.